Ang tournament ay ginaganap sa malaking gymnasium ng lungsod, na may napakaraming tao sa paligid ng isang sentral na ring para sa laban. Sa waiting area, tensyonado ang kapaligiran, kinakabahang nirerepaso ni Coach Guo ang listahan ng mga manlalaro, nagrereklamong nabunat ang kanilang paaralan, ang Shanghai High, para makalaban ang pinakamalakas na team, ang Shanghai No. 1 High. Dagdag pa ng isa pang miyembro ng team sa kanilang pag-aalala. Binabanggit na ang kanilang mga kalaban ay may fighter na kayang tumakbo ng 100-meter dash sa loob ng wala pang 9 na segundo, kaya pakiramdam nila ay dehado sila, dahil ramdam ni Lin Zichen ang mababang morale ng team, kalmado niyang itinaas ang kanyang kamay at nagboluntaryong lumaban muna. Bagamat nag-aalala pa rin, pumayag si Coach Guo na hayaan ang kanyang ace na sumalang sa entablado, habang naglalakad si Lin Zichen papunta sa arena. Sinusuportahan siya ni Shen Qingan mula sa sidelines, habang sumisigaw naman ng paghihikayat si Coach Guo gamit ang megaphone, inihanda ni Lin Zichen ang kanyang sarili para sa laban. Ang kanyang kalaban, isang mas malaki at mas maskuladong estudyante mula sa Shanghai No. 1 High, ay humakbang pasulong. Kinilala niya ang talento ni Lin Zichen sa pag-abot sa tournament bilang isang first year. Gayunpaman, mabilis na naging mapanukso ang kanyang tono, ngumiwi siya na ang entablado ay hindi para sa isang pandak, na hindi pa umaabot sa 1.7 metro, ipinakita niya ang kanyang bicep at nangakong ipapakita kay Lin Zichen kung ano ang tunay na pagkakaiba sa laki at lakas. Sinenyasan ng referee na magsimula na ang laban, sumugod pasulong ang malaking kalaban, nagpakawala ng isang malakas na suntok, laking gulat niya, hindi umurong si Lin Zichen. Walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang suntok at sumagot ng isang mabilis na suntok sa dibdib ng kanyang kalaban, ang impact ay nakapipinsala, ang puwersa ay nagpatalsik sa malaking estudyante paatras sa buong arena, na nagpatamba sa kanya. Nakatitig ang announcer sa sobrang pagkabigla bago umutal ng isang tagumpay para kay Lin Zichen. Sa sidelines, tumalon si Shen Qingan, sumisigaw na kamangha-mangha ang kanyang Xiao Chen. Ang iba pang miyembro ng Shanghai High Team ay sumabog sa pagdiriwang, pinapaligiran ang kanilang coach at sumisigaw na baliw si Lin Zichen, na binabaliwala ang lakas ng kanyang kalaban bilang patay na muscle. Samantala, sa kabilang panig, galit na galit ang coach para sa Shanghai No. 1 High, pinagalitan niya ang kanyang natalong estudyante sa pagsugod ng walang throws nang hindi ginagamit ang kanyang footwork. Pabalik sa ring, nakatanggap si Lin Zichen ng isang system notification na nagkukumpirma na natalo niya ang isa pang karibal sa tournament, pinapabuti ang kanyang ranking at dinadala ang kanyang elimination count sa 2-1,000. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, nasisiyahan na ang mga laban na ito ang kailangan niya upang sumulong. Ang coach ng kalaban, na determinadong pigilan ito, ay tinawag ang kanyang susunod na fighter, isang batang lalaki na nagngangalang Chen Feng, at inutusan siyang durugin ang first year sa lalong madaling panahon. Kalmadong sumang-ayon si Chen Feng, umakyat siya sa entablado at pamwesto, na mas kalmado kaysa sa huling fighter, sinenyasan ng announcer na magsimula na ang pangalawang laban. Agad na ipinakita ni Chen Feng ang kanyang superior na teknik, gumagalaw ng napakabilis at naglulunsad ng isang barrage ng mga atake, kalmadong sinalubong ni Lin Zichen ang atake, hinaharangan ang isang malakas na sipa gamit ang isang kamay. Gayunpaman, ang puwersa ng kanyang pagharang ay nagpatalsik kay Chen Feng ng paikot-ikot sa ere bago siya bumagsak ng malakas sa arena floor, na walang malay. Damaloy ang mga medic na may stretcher at dinala si Chen Feng, na nagsasabing kailangan niya ng head scan. Nalito ang crowd, nagbulungan sila sa kanilang sarili, nagtatanong kung ano ang nangyari at nag-iisip na ang estudyante mula sa Shanghai High ay dapat na sobrang swerte. Ang ilang galit na spectators ay sumigaw na dapat ay rigged ang tournament, humihingi ng refund. Gayunpaman, mas alam ng coach ng Shanghai No. 1 High. Hawak ang kanyang ulo sa pagkasiphayo, napagtanto niya nang may pagkatakot na hindi ito swerte. Ang first year mula sa Shanghai High ay ang tunay na deal. Pabalik sa waiting area, may bagong strategy ang coach. Tinawag niya ang kanyang susunod na fighter, isang spiky-haired na batang lalaki na nagngangalang Gao Fei, at binigyan siya ng mahigpit na utos na tumuon lamang sa depensa. Binabalaan siya na hindi siya maaaring matalo. Si Gao Fei, gayunpaman, ay puno ng kumpiyansa. Kalmado niyang sinabi sa kanyang coach na huwag mag-alala.
tinitiyak sa kanya na mananalo siya. Habang naglalakad siya papunta sa ring, binaliwala ni Gao Fei sa kanyang isipan ang mga tagumpay ni Lin Jicheng. Naniniwala siya na hindi malakas ang kanyang kalaban at nanalo lamang sa pamamagitan ng mga trick, sa kanyang superior na bilis, tumatakbo ng 100-meter dash sa loob ng wala pang 9 na segundo, at mas malaking karanasan, sigurado siya na hindi siya maaaring matalo. Nagbubulungan ang crowd, pinag-uusapan ng mga spectators ang reputasyon ni Gao Fei, namamangha sa kanyang bilis, binanggit ng isang tao na ang kanyang ama ay isang Jin Fusion user, na nagpapaliwanag ng kanyang pinahusay na mga kakayahan. Ang konsensus ay malapit nang matapos ang kahangahangang takbo ni Lin Jicheng, bagamat kinikilala nila ang kanyang malaking potensyal, sinenyasan ng announcer na magsimula na ang laban, hindi pinansin ang mga tagubili ng kanyang coach, agad na sumugod si Gao Fei, sumusugod kay Lin Jicheng gamit ang isang malakas na sipa. Sinundan niya ito ng mabilis na mga strike, naglalabas ng kanyang espesyal na teknik, ang flowing water shattering rock fist, galit na pinapanood ng kanyang coach, sumisigaw sa kanyang suwail na estudyante sa pagsalakay, kinutya ni Gao Fei ang depensa, naniniwala na hindi ito kailangan ng isang henyo na tulad niya. Samantala, si Lin Jicheng, na madaling umiiwas sa mga suntok, ay natagpuan ang teknik na interesante at nagpas siyang pag-aralan ito agad. Frustrated si Gao Fei dahil hindi siya makatama ng kahit isang suntok, tumigil siya na hinihingal at nagtanong kung paano iniiwasan ni Lin Jicheng ang kanyang mga atake. Hindi natitinag, kalmadong nagtanong si Lin Jicheng kung mayroon pa siyang ibang galaw, tinutokso siya, galit na galit, nagpakawala si Gao Fei ng isa pang desperadong barrage ng mga suntok, nakikita ang parehong predictable na mga galaw, nagpasya si Lin Jicheng na tapos na ang panahon para sa pagmamasid. Naisip niya, sige, tapusin na natin ito. Walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang huling suntok at sumagot ng isang solong malakas na sipa sa midsection ni Gao Fei, na tinapos agad ang laban. Ang crowd ay muling naiwan sa pagkabigla, walang imak na katahimikan. Ang katahimikan ay sinira ng malakas na hiyawan mula sa mga taga-suporta ng Shanghai High. Tuwang-tuwa sina Coach Guo at Shen Qingan, sumisigaw na halimaw ang kanilang Xiao Chen at ipinagdiriwang ang kanyang ikatlong sunod na tagumpay. Ang iba pang bahagi ng tournament ay nagpatuloy ng madali. Ang susunod na ilang kalaban ay mas mahina pa, walang kahirap-hirap niyang natalo ang bawat isa at sa lalong madaling panahon ay nag-isa niyang pinawi ang lahat ng 5 fighter mula sa Kalabang team, sa loob ng susunod na 2 araw, pareho pa rin ang nangyari. Ipinagpatuloy niya ang kanyang dominanteng pagganap, ibinabagsak ang 2 pang paaralan ng mag-isa, salamat sa kanyang hindi kapani-pani walang pagpapakita, matagumpay niyang pinangunahan ng Shanghai High upang manalo sa championship, siya at ang kanyang team ay buong pagmamalaking nag-pose kasama ang kanilang mga medalya at tropeo. Gayunpaman, habang sinusuri niya ang kanyang system, ang kanyang rival count ay 16,000 lamang, napagtanto niya nang may pagkadismaya na sa ganitong rate, aabutin ng mga taon upang i-unlock ang natural selection attribute. Sa kabila ng kanyang mabagal na pag-unlad sa quest, mayroong silver lining. Hindi niya inaasahan na magiging napakagandang loob si Coach Guo, ngunit nakukuha niya ang malaking bahagi ng premyong pera ng tournament, isang buong 20,000 yuan, pinagsasama ito sa premyong pera mula sa mga academic competition, mayroon na siyang halos 30,000 yuan. Hindi nagtatagal ang pera na yun, agad niya itong ginastos lahat sa supermarket sa isang malaking supply ng Ghost Shadow Squid Meat, sa loob ng ilang linggo, nilamon niya ang mamahaling karne sa bawat pagkain. Matapos kumonsumo ng 30 gin, ang kanyang Codex Unlock progress para sa Ghost Shadow Squid ay umabot sa 33%, ang kanyang masensinang pagsasanay at pagkonsumo ng beast meat ay nagbunga, sa kanyang ikalawang taon sa middle school, nakalusot siya sa susunod na level, sumusulong mula sa ordinary tier 3 hanggang tier 4, ang kanyang pisikal na kakayahan ay umabot sa bagong taas. Kaya niya na ngayong walang kahirap-hirap na magbuhat ng 1,890 kilograms gamit ang isang kamay, tumalon ng 5.65 metro ng patayo, at tumakbo ng 100 metro sa loob lamang ng 4.49 segundo, lumipas ang panahon, at sa lalong madaling panahon siya at si Shen Qingan ay nagtapos mula sa middle school division ng Shanghai. Gayunpaman, nang ilabas ang mga resulta ng high school entrance exam,
Tila nakatakdang maghiwalay ang kanilang mga landas. Nakaupo sa kanyang silid si Shen Qingan na may pusong wasak, umiiyak. Tinanong niya si Lin Zichen kung bakit, pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsusumikap, hindi na sila maaaring pumunta sa parehong high school. Ipinaliwanag niya na bagamat nanguna siya sa parehong liberal arts at martial arts, at mahusay ang kanyang mga academic score, hindi sapat ang kanyang martial arts score para sa elite class sa Shanghai High. Habang inaaliw niya ang umiiyak na si Shen Qingan, tinanong niya kung ano ang mangyayari ngayon. Sinabi niya sa kanya na pupunta ang principal ng Shanghai High sa kanyang bahay, malamang na mag-recruit sa kanya, at tinanong kung sasama siya. Dahil nawawala ng pag-asa, maluha niyang sumagot na wala itong kinalaman sa kanya, dahil malinaw na para lamang sa kanya ang pagpunta ng principal. Hinawakan ang kanyang kamay, hinayla siya ni Lin Zichen at inilabas siya sa silid. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, may plano siya. Inihayag niya ang kanyang isang kondisyon para manatili sa Shanghai High, kailangang maging deskmate niya si Shen Qingan.